Hello once again, and at katuta sa atong final lesson, last and final lesson na to sa why nganong nga gitawag siya nga new covenant or bag-ong kasuguan ni Ginoong Kristo mga kaigsunan. The fourth reason, and makita diha, no? Ikaupat nga rason nganong gitawag siya nga loving one another as a new commandment o bagong kasuguan. It was a new commandment because it is designed for a new purpose. Nay bag-o nga katuyuan. Gitawag siya nga bag-o nga kasuguan tungod sa bag-o nga katuyuan ni Ginoong Kristo. Let us read our text sa John chapter 13. And this time, ang atong focus in the verse 35. Okay niya ang giingon, by this shall all men know that ye are my disciple, if ye have love one another. Verse, sa Cebuano, verse 35, tungod niini nga ang tanan makailang nga kamo akong tinun-an kung kamo maghinigugmaay ang usag-usa. Kini nga purpose, unique ni siya mga kaigsunan from the Old Testament mga kaigsunan because gi-address ni Jesus Christ nga more than siya sa more than sa Ten Commandments, more than sa pagsinina nato diha, no? Diyan nato makita nga ang mga Jewish religious people or mga religious nga mga tao nagapokus sa ilang the way sila magsinina, no? The way nga sila magistorya sa mga bawal kaunon o dili kaunon, no? Sa mga imnon o dili dapat imnon, sa mga credo, no? Mga kaigsunan. But si Jesus Christ nagtudlo mga kaigsunan o distinctive mark or a Baptist distinctive nga makita nato diya sa New Testament Church nga paggugma. A like-mindedness with Jesus Christ makita nato na diya mga kaigsunan. Let's read in the book of John chapter 17 verse 21. Atong basahon mga kaigsunan. Verse 21 mga kaigsunan, mao kini ang atong mabasa. No? Sa prayer ni Jesus Christ, and they may be one as the Father art in me and I in thee, but they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So diya makita nga ang pag-ampo ni Ginoong Kristo mga kaigsunan, aron silang tanan magahiusa ingon nga ikaw amahan aniya kanako ug ako anaa kanimo, nga sila usab magahiusa kanato aron ang kalibutan mutuo nga ikaw nagsugo kanako. So mo kana ang unique nga purpose ni Ginoong Kristo sa iyang mga tinun-an nga mahiusa. We become united in faith and united in love. No? Nga like-mindedness, the same nga panghuna-huna diya kang Kristo. Mabasa po nato diya in the book of Philippians chapter 1 verse 2. Mo kinato mga kaigsunan nga mabasa diya, no? Nga giingon diha nga Philippians chapter 2 mga kaigsunan, Philippians chapter 2 verse 1 mga kaigsunan, verse 2 ingon siya diha, puna ninyo ang akong kalipay, magahiusa kamo sa huna-huna nga mabatunan managbaton sa samas nga gugma ang maghiusa sa usab kakalag nga may usa kahuna-huna.
ang gusto sa Dios mga kaigsunan, nag-introduce kaya kini nga love one another aron mahiusa kita in like mind with Christ. O gisugo pa gyud ni gikon pa gyud ni Apostol Pablo diha sa Hebrews chapter 13 mga kaigsunan, mao kinato mabasa. Ingon siya diha, himuha nga ang gugma sa mga igsuon magpadayon. Ipadayon nato kini nga gugma mga kaigsunan. Nga love toward the brethren must remain mga kaigsunan, and this is the true mark of a Christian, is to love his fellow Christians and others. Mao kini ang tinuod nga marka sa usa ka tinuod nga tinun-an ni Hesus Kristo, have a like-minded of Christ. Kung unsa ang gugma nga gipakita ni Hesus Kristo sa matag usa, maupod kana ang gugma nga dapat nato ipakita mga kaigsunan diha sa atong isig katawo. I would like to end my series about why it is called a new commandment, bagong kasuguan ni Hesus Kristo, by reading a history report mga kaigsunan. Gitawag kini nga the report of a Roman spy mga kaigsunan. Makita na to diha nga a Roman historian Tertullian writes mga kaigsunan that the Roman government was disturbed about the early church. Christians were increasing in numbers by leap and bound because they would take even a pinch of incense and put it before an image of an emperor. The Roman felt that they may be disloyal mga kaigsunan. So, spies sent into the Christian gatherings and came back with a report, and the report is something like this. These Christians are very strange people. They met together in an empty room to worship. They do not have an image. They speak by one name of Jesus Christ, who is absent, but whom they seem to expecting at any time. And how they love Him and they love one another. Akong bisiyaon mga kaigsunan ng story. Gisulat sa historiador sa Romano sa imperyo nga si Tertullian nga nabalaka ang gobyerno ng Romano mahitungod sa unang simbahan nga mga Kristohanon nagkadaghan nga daw sa walay hunong, walay paghunong ang pagkadaghan nila. Tungod kay wala gani sila'y ibutang nga gamay nga insinso sa atubangan sa imahin sa emperador, gibati ang sa mga Romano nga mahimo silang dili matinumanon. Nagpadala sila og mga espiya misulod sa mga pagtigom sa mga Kristohanon og may balik nga may taho sama niini. Kini nga mga Kristohanon talagsaon kaayo nga mao nagtigom sila sa usa ka lawak, sulod sa lawak aron magsimba. Wala sila'y imahi. Naghisgot sila bahin sa usa ka ngalan, sa ngalan nga Jesus, nga wala didto. Apan daw nagpaabot sila kaniya bisan unsang orasa. Ug unsa kadako ang ilang gugma diya sa ilang gugma sa usag-usa.
Na-challenge mga kaigsunan sa report mga kaigsunan. Karon, mangutana ako mga kaigsunan kung kining mga espiya, no? Nga gikan sa mga pagano nga gobyerno, nga imperyo sa Roma, mag-adto aron sa pagtan-aw sa Kristohanon o Kristyanismo, mag-adto sila sa inyong mga simbahan, sa atong mga simbahan, unsa kaha ang ilang hukom. Mubalik ba sila aron sa pagtaho kung unsa kadako ang atong paggugma nato diya sa atong buhi nga Dios o sa atong paggugma sa atong isig Kristohanon or basin ma-discourage sila mga kaigsunan. So mo kana atong challenge mga kaigsunan sa atong simbahan mga kaigsunan, no? No? Kung nahimo sa mga unang Kristohanon mga kaigsunan sa panahon sa imperyo sa Roma mga kaigsunan, the first century Christians, and ang report sa historian, the Roman historian himself, nag-report siya nga wala sila yung mga imahe nga gina-worship. Nagapaabot sila sa pangalan nga Kristo nga wala man dito. No? They're willing to die for their faith and they are known by their love towards one with another. Kita kaha mga kaigsunan, atong ibutang ang atong kaugalingon diha mga kaigsunan. Unsa kahay report unya sa mga spies nga mga dili Kristohanon mga kaigsunan, musulod diha sa atong simbahan, makita kaha nila ang the same nga gugma nga gibili ni Ginoong Kristo sa iyang New Testament church. That is a challenge sa atong tanan. Daghang salamat.